Pinasinayaan na nitong Huwebes ang Makati Life Medical Center, isang public-private partnership hospital dito sa lungsod. Ang ribbon-cutting ceremony at blessing sa grand opening ng ospital ay pinangunahan ni Makati City Mayor Abigail Binay kasama ang asawa nitong si Makati 2nd District Representative Luis Campos Jr., mga doktor at stakeholders. Matapos nito ay nagsaboy sila ng mga barya kasabay ng pagbendisyon ng pari sa mga bagong bukas na pasilidad. Sa maikling programa, ibinahagi ni Mayor Binay ang mga hamon na kinaharap ng ospital sa mga naglipas na taon. Simula nang ito ay simulang itayo noong 2012. So on my first term, 2016, I was placed in a predicament because the people of Makati would always say, kailan nyo ba bubuksan ang ospital na yan? Na hindi naman po natin pwedeng sabihin, kasi may problema pa. Ang gusto ng Pilipino, hindi explanation. Ang gusto nila, solusyon. Kaya naman isa sa mga naisip na hakbang ng alkalde ay ang pakikipagsosyo sa pribadong sektor. Ayon sa presidente ng ospital na si Dr. Dennis Santa Ana, napansin ko to nung 2019, nakita ko ang building na parang ang nabubulok na. So, being somebody na taga-healthcare, nag-submit kami ng unsolicited proposal nung 2020 and it took about 9 months. Nagkaroon pa ng mga consultations sa community, nagkaroon ng Swiss Challenge until finally sabi ng city kami ang pinagbigyan o nanalo dahil wala namang lumaban during the Swiss Challenge. Kaya naman lubos na lamang ang kagalakan ng mga stakeholders sa milestone na ito ng ospital dahil sa ilang taong pagsubok na hinarap nito. At dahil partnership ito ng gobyerno at pribadong sektor, walang kailangang problemahin ang mga Makatizen na yellow card holders, gayon din ang ilang mga non-local residents na nais mag-avail sa serbisyo medikal ng ospital. Ito po ay libre ng City Government of Makati, parte ng kanilang programa. I think it's called the Makati Health Program or MHP. Kaya ang nagtutustos ng kanilang pangangailangan ay ang gobyerno ng Makati, 100%. As for those na hindi taga Makati pero gusto na magpa-admit? Pwede po. Advokasya po ng grupo ay tumulong sa gobyerno na i-roll out ang mga pondo. So may mga pondo kagaya ng MAIFIP na nagagamit. Mihingi po kami ng guarantee letter kaya wala po kaming tinatanggihan. Ayon pa kay Dr. Santa Ana, ang naturang ospital ay hindi lamang isang pag-asang nagbukas para sa mga pasyente, kundi isa rin itong plataporma ng pagsusulong ng advokasiyang kumalinga sa kalusugan na nakaangkla sa productivity ng pamumuhay ng isang komunidad. Just recently, because dun sa aming idea na i-integrate ang ospital sa primary care at iba pang serbisyo sa healthcare, aligned dyan sa universal healthcare, napansin ng Healthcare Asia at binigyan uli kami ng award. So nakakataba ng puso. Mula sa dating limitadong serbisyo na para lamang sa outpatient, tumatanggap na ngayon ang ospital ng mga inpatient services. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.